magandang araw po mga kabalen sa Pilipinas. Ako po si Jericho. Base ako dito sa United Arab Emirates. Pero sa Pilipinas, taga Pampanga po ako sa Porac. Pero lumaki po ako ng Angeles City. Nakapag-asawa at nag-migrate na sa Tarlac. Dito po, Master, sa United Arab Emirates, ang pinaka-trabaho ko po dito is rail maintenance at saka rod building. Ito po yung full-time job ko dito. So mga kabayan, mga kabalen, kung may mga problema kayo sa rail maintenance nyo, si Paring Chris lagi pala dito. Pwede nyong ipasabay sa kanya, lalo na yung mga mahal nating supporter ng Fishing Villa. So kung may mga high-end kayong rail at feeling nyo hindi worth it ang pagpapagawa nyo sa Pilipinas, padala nyo kay Paring Chris. Ako bahala. Ako, yung presyong ibibigay ko sa iyo, hindi presyo ng United Arab Emirates. Kung i-compare natin, okay na sana kung gagamitin natin si Paring Chris at si Fishing Villa. Siguro sisingilin ko kayo 700 pesos. Okay na kayo doon. Hindi kasama yung parts. Ang ginagamit ko po ay sarili nating brand. Synthetic po to. Yung ginagamit ko po, bago masunog at mangitim, nasa 300 degree ang init bago masunog yung grease. So marami tayong iba-ibang grease sa sa mga rails nyo. Kung sa Daiwa naman, walang problema, may synthetic, may magnetic oil tayo. So kumpleto tayo sa mga bearings, kumpleto tayo sa mga rod tip, ganyan, sa mga rod, kumpleto tayo. So kung fishing enthusiast kayo talaga, padala nyo dito, ibabalik ko sa inyo. Ang prinsipyo ko sa buhay natin mga master, inihigitan ko yung gawa ng mga branded. Mas gusto ko yung kung kaya pa siyang pagandahin, kung kaya pa, doon tayo. Kasi lumaki tayo sa anglers community na mitikuloso ako. So nagamit ko yun hanggang sa, kasi mahal ang rail maintenance dati dito, kaya ang ginawa ko, nag-pursig ako na aralin. Ngayon, kahit anong rail, electric, basta kahit anong rail, sana yung ibigay nyo sa akin, yung hindi na talaga siya na anong Tagalog, yung nagana, nag-work. Ibigay nyo sa akin, kung mahal siya, high hands, ibigay nyo sa akin, ibabalik ko sa inyo na sinisigurado ko na mas maganda pa siya sa bago. Huwag lang yung mga scratch, ganyan. Kasi nakatira po tayo sa flat, wala tayo sa mga bila. Alam ni Paring Christian, kaya ko pong i-customize, pinturahan. Pero sa ngayon, wala tayo sa level na dito kasi nakatira ako sa flat, wala akong place. Pero kung nasa Pilipinas tayo, pipinturahan natin na aayon sa gusto mong design. Nandun na tayo sa stage na medyo may kaalaman na talaga tayo sa mga maintenance about rods and reels. So sana po mabuhay po tayo lahat ng matiwasay. Ingat po lagi mga master. Pare, paano ka naman nag-umpisang napasok sa sports fishing? Sa sports fishing po mga master, tatapatin ko lang po kayo, way back 8 years ago, nakakainip sa lugar ng United Arab Emirates hanggang sa pa-bros, yan. Maniwala kayo sa hindi, unang nakita ko sa fishing sa Chris Nocom. Siya yung nag-ano ng palms. Wala pa ako sa wala pa akong alam sa mga brand. Nagustuhan ko yung way of jigging niya, yung ganyan-ganyan. Hanggang sa tinry kong i-message siya sa Facebook. Nagtaka lang ako, nag-reply siya agad doon. Nagkaroon na ako ng interest sa advanced fishing. Ako dati, traditional fishing, yung bait and weight. So nung nakilala ko sila, naging kaibigan at naging kumpare na, ayun, nag-umpisa na, tuloy-tuloy na hanggang sa naalik na ako, araw-araw. Kasi ang Dubai at Fujairah ay kakaiba. Ang advantage dito, kung gusto mo ng sports, nandito ako sa Fujairah. Maraming species na fish dito, maraming hindi ka mukha sa Dubai, kailangan mo ng license, ganyan. Dito, maraming dumadayo hanggang sa, minsan inibita ko sila Paring Chris, ganyan, sila Jessicon. Hanggang sa naging close kami, yun na, nag-umpisa na lahat noon. Tuloy-tuloy yun. Sa loob ng 8 years,
araw-araw yata ako nagpipishing kasi nakabisa ako kay Mrs. Hanggang yun, bumili na ako ng mamahaling mga gamit, hanggang ako na nagbukas. At saka mga tools natin is mga branded talaga, German talaga, hindi siya basta-basta mga screw lang kasi nagano sa mga mahal na mga reels, kailangan mahal din yung ginagamit mo. Quality talaga. So, pare, kumusta naman yung experience mo dito talaga sa pagpipishing sa UAE? Dito, seasonal. Kung talagang addict ka sa fishing, araw-arawin mo pag malamig ang weather. Ngayon, papasok na init. So, kahit gusto mo mag-fishing, kailangan doon ka sa temperature na kaya lang ng katawan mo. Meron ka bang gustong iparating doon sa mga iba nating ka-angler sa Pilipinas? Message ka ba? Yun, sa larangan ng mga fishing, keep going lang mga master. Ang alam naman natin ng fishing is bisyong mayaman. So kung yan ang nagpapaligaya sa'yo, ang masasuggest ko lang po sa inyo, ipon ng konti tapos bibili nyo yung talagang one time lang na reel na kailangan nyo. Kasi kung conforme na mura, conforme na napapamura kayo. So kailangan, kung professional na kayo, tapos bili lang kayo ng reel na dalawa, isa, na talagang mid option mga master kasi grabe ang presyo ngayon. Bigyan mo naman ng tips yung mga ka-angler natin, pre, yung paano yung magandang pag-maintain ng reel pagkatapos mong nag-fishing. Ano ba yung mga magandang gawin? Ganito yan. Halimbawa, ito, isa sa mga high hen. So marami tayong mga hindi tayo nauubusan ng mga reels. So kapag sa maintenance mga master, ang gawin nyo, open nyo yung drag. Open nyo yung drag. Pag na-open na, alisin nyo, tapos alisin nyo yung cover cap. Then alisin nyo to, buksan. Buksan nyo yung running water, takpan nyo dito, tapos takpan nyo dito, paikot nyo lang. Paikot nyo lang. Yan. Ayahin nyo yung tubig na pumunta dito. Kasi ang nakikita ko, yung traditional way, ilalak nila yung drag, tapos iano nila sa gripo, which is mali yun. Kasi gawa ng yung salt water, pinupush mo lang siyang pumasok sa loob. So, pagkatapos nito, ang ginagawa ko, kuha ka ng towel, basahin mo ng tubig, punas lang to mga master. Punasan nyo lang yan. Hindi mo kailangang i-sprayan. Hindi mo siya kailangang force na i-spray at papasukin ng tubig. Maling-mali po yan mga master. Ang gawin natin, tapos ito sa mga line roller, itong mga ito, kuha ka ng, order ka ng may tube na ganito, tapos lagyan mo lang dito. Buksan mo ng konti, tapos lagyan mo lang sa loob. Yun lang ang pinaka-basic maintenance na kaya magtagal ng reel mo. Mga 2 years, 3 years, walang problema. So pare, imbitahan mo naman yung mga ka-angler natin sa Facebook mo para makita nila yung ginagawa mo. Kung gusto ko nilang makontak. Kung gusto nyo akong ma-reach, Jericho Tolentino po yung Facebook account ko. Kung may WhatsApp kayo sa Pilipinas, pero much better, dumirect na lang po kayo sa Facebook ko kasi active naman yung Facebook ko, Jericho Tolentino po. So, mga master, kung nag-upisa kayo sa fishing at maraming mga group na pwedeng salihan, pero ina-advise sa inyo kasi nakikita ko doon sa Fishing Town, puro professional lahat at saka napaka-humble nila. Pwede kayong dumirect ng manood doon, tapos mag-inquire, hanapin si Chris Nukim at mga ibang host kung gusto niyo talagang i-advise kayo in a good way, mga master. Panoorin niyo po ang Fishing Town. May gusto ka bang i-shoutout, pre? Shoutout sa mga kaibigan kong mga anglers na Kapampangan, lalo na sa kaibigan ko kay Emerson, rod builder siya sa Pilipinas. So, kumpare ko yon, parang si Chris Nukum din yon, mga down to earth na tao. Thank you, pre. Maraming salamat sa interview. Salamat po, ingat po lagi.